Magandang hapon, narito na ang PTV Balita ngayon. Patuloy pa na tumataas ang bilang ng mga residenteng apektado matapos ang pagtama ng magnitude 7.4 at magnitude 6.8 na lindol sa Manay, Davao Oriental. Sa isang forum, sinabi po ng DSWD na umabot na sa 87,937 na pamilya o 356,858 ang apektado ng pagyanig. Ang mga apektadong pamilya ay mula daw sa 205 na barangay ng 33 munisipalidad sa 7 lalawigan sa Region 11 at Caraga Region. Sa ngayon ay may 29 na evacuation centers na ng kasalukuyang tinutuluyan ng nasa 2,241 na pamilya o mahigit 10,000 individual, habang ang iba naman ay nananatili sa kanilang mga kaanak at kaibigan. Tiniyak po ng DSWD ang patuloy at sapat na ayuda para sa mga pamilyang naapektuhan ng lindol. Samantala, iba't ibang ahensya po ng pamahalaan nagsagawa ng interagency coordination briefing para sa mabilis na pagtugon ng mga pangangailangan sa Davao Oriental. Nasa linya ng telepono si Eugene Fernandez ng IBC 13. Eugene? Ryan, nagsagawa ng interagency coordination briefing sina Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian, Public Works and Highways Secretary Vince Dizon, Education Secretary Sunny Angara at Mindanao Development Authority Secretary Leo Magno bilang tugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tutukan ang rehabilitasyon at pagbibigay ng tulong sa mga apektadong residente ng Davao Oriental. Nakipagpulong na rin ang mga kalihim sa mga lokal na pamahalaan para mas mabilis na magbigayan ng tulong. Sa bahagi ng DSWD, tiniyak ni Secretary Gatchalian na sapat ang supply ng family food packs at iba pang tulong mula sa kanilang ahensya. Aniya, sa kabila ng mga sunod-sunod na kalamidad, marami pa din silang supply ng food packs. Sa katunayan, walang patid ang sinasagawang operasyon ng kanilang regional offices upang matiyak na walang Pilipino ang magugutom sa gitna ng sunod-sunod na lindol at bagyo. Inaantay na lang din ng DSWD ang listahan mula sa lokal na pamahalaan para sa mga bibigyan ng iba pang klase ng ayuda, lalo na yung mga nawalan ng tahanan at mahal sa buhay. Narito ang pahayag ni Secretary Gatchalian. 0.5 million family food packs nationwide. So kahit na may responde tayo sa Cebu, may responde tayo sa Masbate, Romblon, Mindoro, kayang-kaya ng mga regional offices natin to cope. And as we speak, nagre-repack pa rin tayo ngayon. Ryan, yan muna ang kaganapan mula dito sa Manay, Davao Oriental. Para sa Integrated State Media, Eugene Fernandez, IBC. Maraming salamat, Eugene Fernandez ng IBC 13. Samantala, sa ibang balita, nakalerto na po ang Philippine National Police para sa ikakasang kilos protesta kontra korupsyon tuwing araw ng Biyernes mula ngayong buwan ng Oktubre. Ayon po kay Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., pinaghahanda na niya ang mga opisyal ng PNP sa Metro Manila, gayon din sa iba pang probinsya para tiyaking magiging mapayapa ang magiging pagtitipon. Matatandaan na nag-udyok ng kilos protesta tuwing araw ng Biyernes hanggang sa November 10 ay ang Trillion Peso March Movement na siya ring nanguna sa aktibidad sa EDSA Shrine noong September 21. Samantala, pinuri naman ng grupong Alyansa ng Bantay sa Kapayapaan at Demokrasya ang pamumuno ni Nartates. Ayon kay Chairman Dr. Jose Antonio Goycia, si Nartates ay isang leader na tahimik ngunit matatag at nagpapakita ng positibong resulta sa kanyang pamumuno. Aniya, sa pinapakitang katapatan at integridad ng PNP Chief sa pagseserbisyo ay mas tumataas pa ang kumpiyansa at tiwala ng publiko sa hanay ng kapulisan. At yan na po ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-follow at i-like kami sa aming social media sites sa @PTVPH. Ako po, si Ryan Lisiges para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.